Hello, all zodiac signs. Hello. Kumusta? Sa mga datihan na at sa mga bago, I'm Purple Teen. Sa mga bago dito, if you haven't subscribed yet sa aking YouTube, paki-subscribe, paki-follow na rin po yung aking Facebook, Instagram. Sa mga interesado sa personal readings, guys, all you have to do is send me a private message sa aking Facebook page. So, ito yung gabay ninyo for the 4th week of October up to katapusan. Okay? So, this is for all zodiac signs. Lalagyan ko na lamang po ng timestamps para makapag-jump po kayo doon sa mga chapters. Okay? Mas maganda alam niyo yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo. Kung hindi nyo alam, search nyo sa Google how to calculate your birth signs. Your birth chart. Sorry, how to calculate your birth chart. Okay? At kung magugustuhan nyo ito, malaking tulong po kung ila-like and share ninyo, of course. So, start na tayo. Aries. Aries. Sige, ano muna yung overall energy, Aries, netong 4th week of October mo up to katapusan ng October. Uy, merong reminder pagdating ng May. Baka may importanteng kaganapan. Overall energy, 4th week of October mo, Aries, at saka yung hanggang katapusan ay Flag. Do not be tempted to lower your standards. So, tandaan mo yan. Yan yung overall energy mo, ha? Wag isasakripisyo yung mga values mo, yung mga prinsipyo, no? Yung standards mo. Possible outcome para sa inyo. Cobweb. Yung bahay ng gamba. Protected from negative forces beyond your control. O, diba? May poprotekta at poprotekta sa iyo. Syempre, hindi ka pababayaan ng kampon ng kabutihan na pakialaman or i-harm ng kampon ng kadiliman. Ito yun. So, kung may mga negative forces sa paligid mo, you will be protected by your guardian angels, no? Yung mga kampon ng kaliwanagan na sinasabi ko. So, ano naman when it comes to your love life? 4th week of October hanggang katapusan. Aries. Paumanhin po, singit ko lang to opportunity. Paumanhin po kapag nag-upload ako sa Facebook. Pagdating na doon sa mga dulong part na pag-aralan ko, pagdating ng 35 minutes hanggang dulo, nawawalan po ng audio. So, para lang malaman ninyo guys, for your information, same video lang po yung ina-upload ko sa Facebook and YouTube. Pero for some reason, hindi ko alam, laging ganyan kay Facebook na kapag more than 35 minutes yung video na ina-upload ko, nawawalan po ng audio yung dulo. So, pasensya na po dun sa mga naapektuhan na signs. Pero yun naman, ipinopost ko naman yung link ng aking video upload. Same reading yun, magkahiwalay lang na upload, pero doon may audio. Same video lang din po yung ginamit ko. So, if you are wondering why, lalo na po ako. Takang-taka, hindi ko po alam. I'm puzzled talaga. No? So, I'm trying my best, syempre, to upload. Syempre, yung maayos. Kaya lang hindi ko na-expect na ganun. So, paumanhin. Yun lang naman. Kasi baka hindi nauunawaan ng iba. Okay? O, ngayon, alam nyo na. Parehong video lang yun, pero nakakapagtaka. Pagdating sa Facebook, mawawala yung audio. Okay? So, balik tayo, Aries. Love life mo, 4th week of October up to katapusan.
Commitment, yung overall energy, I want you to be a part of my future. Oh. Mukhang committed naman kayo sa isa't isa. Itong partner mo, asawa mo, jowa mo, ka-MU mo, ka-connect mo. No? Sa tingin ko magiging maganda naman yung overall energy ng love life ninyo. Itong 4th week of October hanggang katapusan at least. O, diba? Sana tuloy-tuloy. At para naman sa advice ninyo, ito yung gagamitin natin, yung Whispers of Love. May new deck from Angela Hartfield and artist Josephine Wall. Napakaganda ng energy na itong deck na ito. So, ano yung advice para sa inyo, Aries? Ayan. Focus on love daw. Look for the good in everyone. Wag nating tignan yung mga kapintasan, yung mga kamalian. Mag-focus tayo dun sa magaganda memories, magagandang qualities. Yun naman ang mahalaga eh. Yung mga imperfections natin, nobody's perfect. Okay, Aries, so yan yung mga mensahe para sa iyo. Sana nagustuhan mo. Don't forget to subscribe, follow, like, and share. Take care and lipat na tayo kay Leo. Hello, Leo. Ito yung gabay mo for 4th week of October up to katapusan. Pero kung mapanood mo ito kahit lumagpas na doon sa mga petsa na yon, pwedeng valid pa rin ito. Kung na-attract ka dito sa reading na to, na-tsempuan mo, baka talagang para sa'yo ito. Hello sa mga datihan at welcome sa mga bago dito. I'm Purple Teen. If you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe sa aking YouTube channel and also paki-like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Panoorin ninyo yung intro guys kung interesado kayo sa personal reading, yung video sa pinakaumpisa. Overall energy, bread, itong 4th week hanggang katapusan. Period of prosperity, abundance, ang ganda. Mukhang hindi ka kakapusin. By all means, Leo, pagdating sa pagkain, sa mga grasya, sa mga pangangailangan mo, you will have enough. Covered ka. Possible outcome, obstacles to overcome. Ayan. Kung meron kang kasaganaan, mga grasya, hindi ka kakapusin. Pagdating naman sa challenges, meron. Sana ma-overcome mo yan, Leo, kung ano man yung mga kakaharapin mo na problema or challenges. At pagdating naman sa love life mo, Leo, itong katapusan, 4th week of October, katapusan. 3rd party, naku Leo, ito na naman. Be careful na may umaaligid na mga panira sa relationship mo, magjowa, mag-asawa. Ayan, pwedeng may 3rd party, whether tao yung 3rd party, sitwasyon, no? Make sure na hindi magwagi ang mga cavities. To, diba? Cavities. Cavities tawag ko dun sa mga yun. Pagdating naman sa closing message or advice sa iyo, gamit ko tong magandang deck, Whispers of Love, Leo. Be authentic, Leo. Be real and true to who you are and how you feel. Huwag mong itago kung ano yung totoong feelings mo, kung anong totoong ikaw. Be natural, be you, be honest, be straightforward, Leo. Okay, thank you so much, Leo, for being here. Lipat na tayo kay Sagittarius. Sagittarius, ito yung gabay mo, itong 4th week of October hanggang katapusan, pero kahit mapanood mo ito late na, timeless naman ito. Kung kailan mo matsempuan, no? Ibig sabihin yung perfect timing na ma-receive mo ito. Hello sa mga bago rito. I'm Purple Teen. Kung di pa po ay nakaka-subscribe, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Paki-like and follow yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Mag-send lang po kayong private message sa aking Facebook. Para sa personal readings, panoorin nyo yung video sa umpisa, yung intro. At hello sa mga datihan na maraming salamat sa support. At pagtangkilik, ano yung overall energy mo muna? Sagittarius, 4th week of October hanggang katapusan.
Grapes. Time to go out and have fun daw. Hoy, mukhang lalabas ka ngayon. May gimmick, may kasiyahan. Basta you will find time to enjoy. Itong 4th week hanggang katapusan ng October. Possible outcome for you, Sagittarius, is may binabanggit about February. So, lagay ko na lang yan dyan. Baka may importante paparating sa iyo, Feb. Goldfish, increase in material wealth and spiritual growth. Ang ganda tong combo, ha? Sagittarius, hindi lang ito kaperahan, material, pangangailangan, kundi pati sa spiritual mo. You are blessed. You are abundant. Okay, may mga grasya, blessings sa iyo. And pagdating sa love life mo, Sagittarius, 4th week of October hanggang katapusan. Ano ba yung energy? Runner, I don't want to run anymore. Pagod ka na bang maghabol, Sagittarius? Pagod ka na ba sa mataya-taya? Sino ba yung taya at sino yung nagpapahabol? Okay? So, alam mo, kung tinatakbuhan ka nitong person na ito, at pagod ka na, let it be. Huwag mo na siyang habulin. No? This person doesn't deserve you, Sagittarius. That is what's obvious. Kung ang tao, alam mo yun, keeps on running, ayaw niya eh. So, that is a clear signal. Whether this is you or yung person mo. Okay? So, para naman sa advice mo, Sagittarius, alam mo, you deserve better, Sagittarius. Hayaan mo yan. Kung ayaw niya, wag niya. Diba? Ako, ganun lang motto ko eh. Kung ito totoo to. Real talk. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Ganun lang yun. Why stress, diba? Why stress yourself, no? Hindi mo kailangan maging, hindi mo kailangan magka-wrinkles. Okay, ang advice at closing message para sa iyo, Sagittarius, the heart of the matter. There is more going on than what meets the eye. Oh, don't judge the book by its cover. Yun yung similar dito. Pwedeng may mga bagay, akala mo ganyan-ganyan lang itsura, yung outer appearance, pero deep inside, bongga pala. No? So, may mga bagay na mas malalim pa doon sa inaakala natin or doon sa nakikita natin. Yan yung ibig sabihin nun, Sagittarius. Okay? Move na tayo kay Taurus. Ay, Gemini pala. Move na tayo kay Gemini. Hello, Gemini. Ito na yung gabay mo for 4th week of October up to katapusan. Pero if ever na mapanood mo to kahit late na, timeless reading naman ito, pwedeng yun yung perfect timing na ma-receive mo ito. Hello sa mga baguhan dito. I'm Purple Teen. Don't forget to subscribe sa aking YouTube. Don't forget to follow ang aking Facebook, Instagram, TikTok. Panoorin yung intro video, guys. Yung video sa umpisa. Kung gusto nyo yung personal reading, nandun lahat yung details at iba pang detalye. At thank you sa mga supporters natin, yung mga datihan nating subscribers, followers na laging tumatangkilik. God bless you all. Paki-like and share itong reading na ito kung nagustuhan mo, Gemini. Sobrang ma-appreciate ko yan. Ano yung overall energy mo, Gemini? Uy, vacation, Gemini. Nangangamoy vacation. Itong katapusan ba to bago magtapos tong October? Ayan. Yan yung overall energy mo eh. Whether literal na yan, pagbabakasyon, Gemini, or time out from something. Ibig sabihin, muna, laylo, pahinga muna, time out. Kung hindi ito actual na bakasyon, nagagala ka, ha? So, possible outcome, Gemini, you have dog. Puprotektahan ka ng kaibigan mo no matter what. Yan. Oh, lahat, makapangyarihan tong kaibigan mo. Basta puprotektahan ka niya, ganun katindi yung friendship ninyo. Ganun kanya ka-love. Okay? Whether may impluensya siya o wala. Pagdating sa love life mo, Gemini, itong 4th week of October hanggang katapusan,
Ego, I let my pride get in the way of our connection. Oh, may ma-pride dito. Ikaw ba to, Gemini? Ikaw ba yung ma-pride o yung person mo? Oh. Yan yun. Yan yung pinaka-wall between you and your person. Itong pride. Okay? So, hanggat walang magbababa ng bandera dito, ng ihi, pwedeng pwedeng wala kayong ma-resolve. Yun lang naman, Gemini. Whether ikaw yan o yung person mo. So, pride lang naman yung namamagitan. Pwede nyo namang ibaba yung mga pride ninyo. Pero depende sa inyo yan. Closing message advice para sa inyo, Gemini. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. Is spiritual connection. Wow, malalim ito ha. So, may pagka, soulmate. Kasi etong connection nyo daw goes beyond lifetime. Beyond this lifetime. So, kahit anong ilang lifetimes pa yung lumipas, pwedeng connected ka pa rin dito sa person na to. Pwedeng may karmic ba tawag doon? O soul contract, hindi ko alam. O soulmate, basta iyon yun. So, mafe-feel mo naman ito kung siya yung person na yun. Pwedeng na-meet mo na siya dito sa lifetime na to, in the past lifetime, or sa susunod na lifetime. Okay, Gemini, move na tayo kay Libra. Hello Libra, ito yung gabay mo for 4th week of October hanggang katapusan. Pero kung mapanood mo to beyond those dates, kahit lumagpas, doesn't matter, timeless reading din naman ito. Baka yun yung perfect timing na ma-receive mo yung mga messages na nandito. Hello sa mga bago dito, I'm Purple Teen. Don't forget to subscribe sa aking YouTube, paki-like and follow na rin yung aking FB, Instagram, TikTok. Panoorin nyo yung intro video, yung video sa pinaka-umpisa kung interesado kayo sa personal readings. Thank you so much sa mga datihan na nating subscribers, followers. Maraming salamat sa support, love. God bless you all. At kung magugustuhan nyo ito, please don't forget to like and share. Overall energy mo, Libra, 4th week of October ng katapusan ay pin. No job or career. Uy, may opportunity pa parating sa'yo, Libra, Kung i-grab mo yan, may possible na makahanap ka ng trabaho o bagong career. Possible outcome, Libra, meron kang dolphin. Financial gain usually coming from something you did in the past. O, diba? Magbubunga yung pinaghirapan mo sa past, Libra. Ito yun yung aanihin mo ngayon. Itong October. O, kung ano man itong pinagsipagan mo, pinagtrabahuan mo, deserve mo yan, marireward ka, marireceive mo yung dapat mong ma-receive. And pagdating sa love life mo, Libra, 4th week of October hanggang katapusan. Guilty. I feel pain from the damage I have caused. Feeling guilty ka ba? O si person mo yan? Pwedeng energy ni person mo, pwedeng energy mo. Basta merong feeling guilty dito dahil alam niya nakasakit siya. Alam niya na mali yung ginawa niya. Yan yung overall energy ng relationship ninyo ngayon. So, depende na kung itong person na to ba is humble to accept itong na nagkamali siya, na nakasakit siya, hingi ba siya na sorry is beyond my my powers, hindi ko alam. Pero at least, 'di ba, kung feeling guilty siya, ibig sabihin alam niya na nagkamali siya. Okay? So yung advice para sa iyo, closing message advice para sa inyo, Libra, itong katapusan o 4th week ng October. Honesty is essential. Speak with love and truth daw. Kahit na kahit hindi kagandahan yung kailangan marinig, kung yun yung katotohanan, Libra, kailangan pa rin sabihin, kailangan maging honest, malaman yun. So, speak with love and truth.
So, kung ano man yung gusto mong sabihin, i-express, ipaalam, iparamdam, honesty is the best policy. Okay, Libra, sana nagustuhan mo to. Lipat na tayo kay Aquarius. Hello, Aquarius. Ito yung gabay mo. Itong 4th week of October hanggang katapusan. Pero kahit mapanood mo to beyond those dates na sinabi ko, kahit lumagpas, kahit in the future, huwag ka mag-alala kasi timeless reading naman ito. Baka yun yung timing na perfecto na ma-receive mo yung mga messages na nandito. Hello sa mga baguhan dito. I'm Purple Teen. Don't forget to subscribe sa aking YouTube. Paki-like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Panoorin nyo yung intro video, yung video sa pinaka-umpisa kung interesado kayo sa personal reading and yung iba pang detalye nandun. Thank you so much sa mga datihan na, yung mga subscribers, followers natin sa inyong love and support. God bless you all. Paki-like and share din itong video kung magugustuhan mo. Malaking tulong po yan sa ating page and channel. Overall energy, 4th week of October ng katapusan, Aquarius. Gong. May event. Mukhang hindi ito basta-bastang event paparating sa iyo itong October hanggang katapusan. Aquarius, so mukhang napaka-importante na itong kaganapan niya. Kung ano mang event yan. Possible outcome. Siguro nagpe-prepare ka na dyan. Kung alam mo to. Or at least pwedeng inaabang-abangan mo tong event na to, no? Possible outcome, a goal-oriented person. O, ikaw ito, this is your energy, ang ganda. Mukhang goal-oriented ka, itong 4th week hanggang katapusan. Ibig sabihin lamang nito, maliwanag na very focused ka sa output, kung ano yung mga dapat mong ma-accomplish, ma-achieve, at mukhang malaki yung chances na ma-accomplish mo lahat yan, ma-achieve. Kasi nga goal-oriented ka ayan o diba? Very specific, very focused. Focus talaga yung energy mo to achieve your goal. And malaki possibility na mag-succeed ka. So when it comes to your love life, regret. Ito yung overall energy ng connection mo. I wish this never happened. Nako. Sana. Yun yung mga ganun. Sana ganito. Sana ganyan. Ito yung mga energy, mga sinasambit sa isip, sa puso. No? Kung ano man itong pinagsisisihan mo or pinagsisisihan ng person mo sa inyong dalawa. Okay? Ang lakas ng energy ng regret sa inyong dalawa. Pagdating naman sa closing message advice para sa inyo. Aquarius. Nula, wow. Embrace an opportunity for love in your work prospects or for spiritual growth. So, hindi lang ito about romantic, Aquarius. Whether love for your work or projects or anything na na ginagawa mo or balak mong gawin. Pwedeng may paparating sa iyo na opportunity. Hindi lang sa relationship, sa romantic, pati sa ibang bagay sa buhay mo. Okay? And pwedeng love mo ito. Itong paparating sa iyo. Something na mamahalin mo, gugustuhin mo. Okay, move na tayo kay Taurus. Hello, Taurus. Ito yung gabay ninyo for the 4th week of October hanggang katapusan. Kahit mapanood mo ito, lagpas na dun sa mga dates na iyon. Doesn't matter, timeless reading din naman kasi ito. No? Ibig sabihin, kung kailan mo siya matsyempuan, okay lang. Hello sa mga bago dito, I'm Purple Teen. If you are new here, syempre don't forget to subscribe sa aking YouTube, like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Panoorin nyo yung intro video, yung video sa pinaka-umpisa.
Kung interesado kayo sa personal readings and iba pang detalye. Thank you rin sa mga datihan ng support, followers, subscribers, sa inyong support and love. Take care and God bless. At paki-like and share itong video kung magugustuhan ninyo. Kunin muna natin yung overall energy. Taurus. Lalagyan ko na lang ng timestamps, guys. Pagpasensyaan nyo na kung nawawalan ng audio. Hindi ko alam. Same video lang ito ha. Singit ko. Same video lang po yung ginagamit ko yung na-upload ko sa Facebook, YouTube. Pero for some reason sa Facebook, pag lagpas ng 35 minutes yung video ko, nawawalan automatic ng audio. Pasensya na po sa mga naapektuhang signs. So, pagka ganun, pwede nyo namang panoorin sa aking YouTube channel. Pareho lang video naman yung magkaiba lang po ng upload. Okay? O, hindi ko rin po talaga alam para sabihin ko sa inyo. Hindi ko alam. Siyempre, sino ba namang tao may gusto mag-upload ng walang audio? Okay? Hindi ko na rin po kasi na-check yan eh. Once na tapos na, upload. Kasi wala na rin po akong time mag-aksaya. Okay, overall energy ninyo. Taurus, getting together with friends. Uy, ito, Oktoberfest, no? Baka magtatagpo-tagpo, kita-kita, gathering, happy-happy, ayan. Time to, catch up with friends. O, bonding moment with friends. Yan yung overall energy. Possible outcome. Uy, ang lakas na energy talaga, friendship. Ayan, friends, oh. Overall energy mo, gathering, getting together sa mga kaibigan. Possible outcome mo ay tungkol pa rin sa friend, no? Itong friend mo na nasa far away, baka sa abroad, o malayong lugar, North Pole, South Pole kayo, pero naaalala ka niya at iniisip-isip ka niya. O, namimiss ka na niyan siguro. O, whether biglang tatawag sa'yo yan, o bigla na lang susulpot one day. O baka yun na nga yung reunion ninyo. Itong October, baka uuwi yan ng Pinas kung taga-abroad. Tignan muna natin yung love life energy mo, Taurus. 4th week hanggang katapusan. Unappreciated, I felt like you didn't care. O feeling mo walang pake sa itong person mo. Nadidisappoint ka, nasasaktan ka, naiinis, nagagalit, hindi ko alam. Pero, yan yung nararamdaman mo ngayon, Taurus. O, feeling mo hindi ka pinapansin or hindi ka pwedeng napapabayaan, hindi pinapansin or hindi man lang na-appreciate ng tao na to, ng person na yan. Yung mga ginagawa mo para sa kanya or yung mga anything about you, pwedeng hindi niya na-appreciate. No? So, ano yung closing message, advice para sa iyo, Taurus? I love you. These are powerful words. Yun lang yung binanggit. No? Is this you na nagsasabi na I love you? Ibig sabihin, ganun ka-powerful ang pagmamahal. Beyond words, of course, syempre. Hindi kayang hindi ma-justify lang ng mga words kahit pag samasamahin pa natin lahat ng words sa buong universe. No, hindi sapat to express love. Yan yung closing message advice sa iyo, Taurus. Okay, lipat na tayo kay Virgo. Hello, Virgo. Ito yung gabay mo. 4th week of October ngang katapusan. Pero timeless reading ito, kahit na mapanood mo ito, kahit lumagpas na yung mga petsang binanggit ko, baka talagang para sa iyo itong reading na to. Okay? I'm Purple Teen. Para nga pala sa mga bago dito, please don't forget to subscribe dito sa aking YouTube. Paki-like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Panoorin nyo yung intro video, yung video sa pinakaumpisa regarding personal reading, etc. at iba pang detalye.
At hello din sa mga datihan na. Naku, maraming salamat sa palaging panonood, pagtangkilik, love, support. Yung mga supporters ko dito sa Pinas at sa iba't ibang bansa sa buong mundo, maraming salamat po sa inyo. At kung magugustuhan nyo ito, Virgo, don't forget to like and share. Overall energy Virgo, 4th week of October mo hanggang katapusan ay ladder. Climbing towards success. Ang ganda. Malapit-lapit ka na. Paakyat ka ng paakyat, Virgo. Ibig sabihin, kahit isa-isang hakbang lang yung na-achieve mo dyan, meron at meron kang achievement. Papalapit ng papalapit sa ultimate goal mo, sa ultimate success mo. Ayan, may sinasabi nga. Malay mo, itong October, talagang maging successful ka. No? Possible outcome mo, mais. Nako, pwedeng magkaroon ng mga tampuhan, conflict, alitan, samaan loob between mga magkaibigan mo and family. Ayan, So, iwasan yung mga ganyang bagay. Posible lang naman, no? Pagdating naman sa love life mo, Virgo, unappreciated ka daw. Yun yung feeling mo. I felt like you didn't care. So, hindi ko alam ano ba nangyari sa inyo nitong person mo at parang pakiramdam mo, wala siyang pake. No, ganun ka, parang may feeling ng detached or coldness, no? Kasi feeling mo hindi ka na-appreciate kung ano man to, yung sinabi mo, ginawa mo, basta feeling mo hindi ka na-appreciate niyan. And syempre, masakit yun. Whether nagalit ka, nasaktan, sumama loob, no? Basta, you feel unappreciated. Itong, katapusan. Para sa closing message, advice para sa inyo, Virgo. Ayan, miracles and blessings, everything has its gift. Mukhang may mga miracles and blessings paparating sa iyo, Virgo. Itong last week hanggang katapusan. Lahat tayo may kanya-kanyang biyaya, kanya-kanyang talent na ipinagkaloob sa atin. Yun yung gift sa atin. Ayan, Pwedeng makaka-receive ka ng miracle, something na hindi mo ina-expect sa mga panahon na gipit ka, nahihirapan, basta something miraculous will happen. At may kaakibat ding grasya o biyaya yan, kung ano man yung marireceive mo. So, ayan. Maganda pa rin, diba? So, ayan yung mga nakuha ko, Virgo. Lipat na tayo kay Capricorn. Hello, Capricorn. Ito yung gabay mo. Itong 4th week of October ng katapusan. Pero kung mapanood mo ito, beyond those dates, kahit lagpas na, timeless reading naman ito, walang problema, hindi naman ito mag-expire. Kumbaga, kung kailan kusang matsyempohan mo to o dumating itong reading na ito, baka yun yung perfect timing na ma-receive mo yung mga messages na nandito. Hello sa mga bago dito, I'm Purple Teen. Please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Paki-like and follow. Facebook, Instagram, TikTok ko. At kung interesado ka sa personal reading, panoorin mo yung intro video. Yun nasa pinakaumpisa, lahat ng detalye nandoon. Okay, thank you so much sa ating mga datihan na subscribers and followers dito at sa iba't ibang bansa. Marami po tayong mga nanonood dyan. Thankful po ako sa support ninyo and love. Take care and God bless kahit nasaan man po kayo. Part ng daigdig. At kung magugustuhan ninyo ito, please don't forget to like and share itong ating reading. Ano yung overall energy mo muna, Capricorn? Older woman, dealings or relationship with an older woman.
Now, dito umiikot yung 4th week of October mo hanggang katapusan kung sino man itong elderly. O kung hindi naman siya lola, at least mas matanda sa iyo. Ayan o. Whether ka-deal mo yan o ka-relationship mo, like kadugo, partner sa buhay, asawa, hindi ko alam kung anong relationship, pero yan yung main energy. Pagdating sa possible outcome mo, ay, nako. Capricorn, ano ba itong nakuha ko? Ayan, pakibasa. Weeping Willow, Family Sorrow. So, may matinding kalungkutan regarding this old woman. Kung ano man ang kaganapan o mangyayari. Pero family related, pwedeng kadugo mo to. Pwedeng in-law, kadugo. Basta, malulungkot ang family. Pwedeng iiyak dahil dito. Sana naman hindi masama ito, okay? So, magdasal tayo. Wala pa ring mas makapangyarihan kung hindi yung dasal. Power ni God. Tingnan muna natin yung energy pagdating sa love life mo. Tandaan, card readings lamang ito. Wala naman guarantee na magkakatotoo to. Or totoo. Okay? Lagi nyo isa-isip yan. Love life, overall energy mo. I am struggling to find the right path. Destiny. Pwedeng iba sa inyo, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin nahahanap yung destiny ninyo. No, huwag mag-alala. Alam mo, ito ay divine timing eh. Hindi naman natin ito mapipilit kung kailan darating ito. Hindi natin alam. Di ba? Walang nakakaalam. No? Yung kailan darating yung destiny mo. Basta importante, positibo ka. At, darating yung tamang person sa buhay mo. Sa perfect na panahon na itinalaga ni God. Okay? So, huwag ka muna magpaka-stress dyan. Focus ka muna dun sa mga bagay na importante right now kung wala pa yung destiny mo. Closing message advice para sa iyo, Capricorn. Embrace your emotions. Allow your feelings to surface. Be accepted. O wag mong iisipin. O wag kang magpa-apekto sa kung paano yung iisipin, sasabihin ng mga tao sa iyo. Basta importante. Bakit mo pipigilan yung nararamdaman mo kung yun talaga yung totoong nararamdaman mo, Capricorn? Yun yung sinasabi, embrace your emotions. No? Kasi hoday judge ka nila. Alam mo yung mga tao, ito lang sasabihin ko. Yung mga tao gumawa ka ng mabuti, may masasabi sila sa'yo. Pareho lang eh. Diba? Eh bakit ka pa mangingimi sa kanila? Ba't mo sila intindihin in the first place? Ba't mo iisipin yung sasabihin nila? Walang ibang importante. Kung hindi, yung kumbaga, si God nakikita niya lahat sa iyo. Lahat transparent sa paningin niya eh. Bakit mo intindihin? Tao lang naman yan. Diba? Hayaan mo sila. Basta ikaw magpakatotoo ka sa kung ano ka talaga, ano yung mga nararamdaman mo. Huwag mong ikahiya yun. Huwag mong iisipin ng ibang tao at sasabihin nila sa'yo. Okay? Capricorn, move na tayo kay Cancer. Hello, Cancer. Ito yung gabay mo, 4th week of October hanggang katapusan. Pero kung mapanood mo to, pagkatapos ng mga petsa na binanggit ko, doesn't matter kasi timeless reading din ito. Kumbaga kung kailan kusang makita mo to, lumapit sa iyo itong reading na to, baka talagang para sa iyo ito. Hello sa mga bago rito, I'm Purple Teen. Don't forget to subscribe sa aking YouTube, pa-like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, TikTok, at panoorin yung intro video, yung video sa pinakaumpisa. Kung interesado kayo sa personal readings and etc., lahat ng details nandun. Maraming salamat sa supporters natin dito sa Pinas at sa iba't ibang lupalop ng daigdig. Sobrang na-appreciate ko yung mga comments ninyo.
Pagmamahal, support, panonood, pagtangkilik, sana huwag kayong magsawa. Take care and God bless kung nasaan man po kayo. At syempre, don't forget to like and share this video kung magugustuhan ninyo. Cancer. Overall energy mo, 4th week of October hanggang katapusan. Next. An emotionally secure, loving family is important to you. O diba, lahat naman tayo. Pero I strongly believe this about Cancer. Of all the Cancer people na kakilala ko. No, usually, parang nagsasurvey ako, tinitingnan ko. Napapansin ko, si Cancer na kakilala ko, ganito siya when it comes to family. Alam nyo yun, no biro. Talagang ano to. Nakita ko ito sa karamihan ng mga Cancer na kakilala ko na ganun kayo ka-dedicated sa family nyo. Family first. So, I salute you. Lahat ng mga Cancer, no? May something dito about making your family secure. Syempre, yun yung top priority mo always. So, ayan. Whether may kaganapan, kailangan gawin, siguro, importante, napaparating na you will make sure na naipoprovide mo lahat sa family mo, hindi lang material, pati pagdating sa emotional. So, gusto mo, secured yung family mo. Kasi mahal mo yan, Cancer. Yun naman, diba? Overall energy. Possible outcome, may RAM. Yun lang. You'll be dealing with someone na matigas ang ulo. Hindi lang siya matigas ang ulo, Take note. Aggressive, kung sino man ito. Pwedeng family member. Hindi ko alam. Pero ito yung outcome Kumbaga outcome, kahit na ganito yung ginagawa mo sa family mo, tinunurture mo sila, pinoprotektahan, pinoprovide mo lahat ng needs, may lilitaw at lilitaw sa outcome mo na mananakit pa rin ang ulo mo dito. Kung sino man to family member na matigas ang ulo at aggressive. Okay? Ganyan talaga no? Minsan may mga black sheep na tinatawag sila Pwedeng yan yun. So, pagdating sa love life mo naman, Cancer, you're a better person than I am. Unworthy. Pwedeng energy mo yan, energy ng person mo. Alin man ang tumutugma sa iyo. So, itong tao na to, aminado siya na siya ay unworthy. Hindi mo siya deserve. Okay. Alam niya yan sa sarili niya. Alam niya na hindi niya siguro na ibibigay yung dapat niyang ibigay sa iyo kagaya ng binibigay mo sa kanya. And aminado naman siya doon. No? So, ayan. Basta merong unworthy dito. Whether ikaw yan person mo, hindi mo siya deserve. You deserve better, of course. Why settle for less kung meron namang better na deserve mo. Closing message, advice para sa iyo, Cancer. Choose love. You always have a choice. Make yours with love. O diba, palagi naman tayo may choice. Totoo naman yun Sa lahat ng bagay. No? Meron palagi tayong free will na mamili. Yun naman yung totoo. So, always choose love. Yun yung reminder sa iyo, Cancer. Okay, lipat na tayo kay Scorpio. Hello, Scorpio. Ito yung gabay mo para sa 4th week of October hanggang katapusan. Pero kung mapanood mo ito, lagpas doon sa mga binanggit kong petsa. Timeless reading din naman ito, kaya walang problema kung late mo itong mapanood, as long as nakaka-relate ka or bigla na lang itong talagang sumulpot o dumating para sa iyo, baka talagang para sa iyo yung mga messages dito. Hello sa mga bago dito, I'm Purple Tint. Please don't forget to subscribe sa aking YouTube, like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Panoorin nyo yung intro video, yung video sa pinakaumpisa. Kung interesado kayo sa personal readings at iba pang mga detalye, maraming salamat sa ating mga datihan ng subscribers and followers sa iba't ibang bansa at dito sa Pinas. Sobrang thankful, grateful po ako sa warmth
na pinapakita ninyo, in-express nyo sa panonood, sa pagko-comments and all. Take care and God bless kung nasaan man po kayo. At kung magugustuhan ninyo ito, Scorpio, please don't forget to like and share this reading. Ano muna yung overall energy mo, Scorpio, 4th week hanggang katapusan? Uy, tumalon. Yan yung gusto ko. Oh. Overall energy mo, feeling tied down or frustrated. Ito ba yung nararamdaman mo ngayon? Mukhang ito eh. Whether tied down ka daw or frustrated about someone or something. So, nangyayari sa'yo ngayong katapusan ng October 4th week. Okay? Possible outcome. Fun, romance, celebration party. Uy. So, ang feeling ko rito, kung meron ka mga frustrations, pwedeng dito mo, ito yung way to escape. Ito yung gagawin mong, outlet. Itong pag-e-enjoy, pagsasaya, celebrate, party, gala, o kung ano man itong relaxation or enjoyment na ito. Parang ito yun. So, ito yung outcome mo. O lilitaw-lilitaw dito, maghahanap ka ng way para kahit papano outlet na makahinga ka, maibulalas mo, ma-enjoy mo, makalimutan mo pang samantala itong frustration mo. Okay? So, mag-ingat ka lang din. Hindi naman lahat ng pag-diversion o outlet ay healthy. So, make sure na yung ginagawa mong outlet ay nasa tama pa rin. Okay? So, pagdating sa love life mo, basta hindi naman illegal, masama. No? Nakakaano ng iba, nakakaargabyado. Diba? Pagdating sa love life mo, ito yung energy. Irreplaceable. The way you love can never be matched. O, alam mo kasi sa sarili mo eh. Alam mo yung worth mo, alam mo yung value mo dito sa relationship ninyo at alam mo na hindi ka kayang palitan basta-basta niyang person na yan. And siguro itong person na to, siguro alam din naman niya yun, Scorpio, na you are irreplaceable. No? Wala kang katulad, yun lang yun. O, diba? Ganun ka bongga yung price tag mo when it comes to your love life. O, pagdating naman sa closing message and advice para sa iyo, Scorpio. Back to what you love. Reevaluate your desires. Uy, may something. Medyo malalim. Pwede kasing siguro masasabi ko tungkol dito. Kung meron kang bagay na yun talaga yung love na love mo, gustong-gusto mo, or tao man ito, bagay, sitwasyon, anything, no? Pwedeng natabunan yun at some point sa buhay mo kasi siguro may mga dumating sa buhay mo na yun yung priority. So, it's time to re-evaluate daw. Pwede mong balikan, Scorpio, kung ano man itong bagay, tao, sitwasyon na yun talaga yung true love mo. Yun yung mensahe. Okay? So, lipat na tayo kay Pisces. Hello Pisces, ito yung gabay mo, 4th week of October hanggang katapusan. Pero kung mapanood mo ito after ng mga binanggit kong petsa, doesn't matter kasi ito ay timeless reading din. So, kung kailan mo matsyempuhan makita tong reading na to, baka yun yung perfect timing na ma-receive mo yung mga mensahe na nandito. Hello sa mga baguhan dito, I'm Purple Teen. If you haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe sa aking YouTube. Like and follow na rin yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Panoorin nyo yung intro video. Yung video sa pinaka-umpisa regarding personal reading, etc. Nandun lahat ng detalye. At maraming salamat po sa ating datihan ng mga subscribers, followers, sa inyong suporta, pagtangkilik, pagkukomment. Sobrang na-appreciate ko po yan. Take care and God bless kung nasaan man po kayong lupalop ng daigdig. At kung magugustuhan ninyo ito Pisces, please don't forget to like and share this reading. Overall energy mo, ito na, tumalsik.
you will be shown the way. Wow. Matinding sign. Makaka-receive ka ng senyales, guidance, itong 4th week hanggang katapusan. Kung ikaw ay nalilito, kung hindi mo alam kung anong direction, eto yun. Iga-guide ka ng angels mo. May divine guidance paparating sa iyo at mare-reveal sa iyo yung path, mare-reveal sa iyo yung way. Yung tamang way. Yun ang isi-show sa iyo ng mga angels and guides mo. Possible outcome, Pisces. You hope jug. Light-hearted, carefree time. Siguro, Pisces, baka masyado kang nagiging hard lately sa sarili mo or dead serious. So, ibig sabihin lang, you will try to loosen up. Yun yung outcome mo eh. So, siguro tatry mo na, luwag-luwagan yung mga tornilyo dito sa sarili mo muna ngayon. You will try to relax yourself. No, ito yung time na ikaw ay magiging light-hearted and carefree muna. Kung palagi kang aligaga, palagi kang worried, stressed, mga nakaraan, matagal ng panahon. So, itong 4th week of October hanggang katapusan, you will try to loosen up a bit. O, diba? Hindi naman totally wala kang pakialam, pero at least, tatry mo lang mag-wind down, mag-loosen up. Okay? Pagdating naman sa love life mo, reciprocity, I want to have equal give and take. Yan yung overall energy ng relationship ninyo ngayon. Reciprocity. So, lahat tayo deserve natin ng equal give and take sa relationship. Pero hindi ko alam if this time, Pisces, re-receive mo ba yung equal give and take pagdating sa relationship ninyo. Pero yan yung dinidemand mo. Okay? Yan yung dinidemand mo. At sana makuha mo yan. Pwedeng sa iba sa inyo, kung hindi nyo nare-receive yung ganyan sa buong buhay ninyo, sa relationship nyo, it's about time na i-reevaluate itong connection ninyo o ayusin. Okay? So, pwedeng yung iba naman, kung siniswerte kayo, kung dati, sa ex ninyo, past relationship ninyo, hindi nyo nakukuha yung equal give and take. Pwedeng ngayong October, pwedeng yung iba, kung bago ito, o matagal na tong connection na to, at least mararamdaman ninyo naman, itong October, 4th week hanggang katapusan, na equal naman yung pagtitinginan and give and take pagdating sa inyo ng person mo. So, pagdating sa closing message, advice para sa inyo, Pisces. Ask for help daw, Pisces. What do you really need? Be willing to accept support. Wag daw ma-pride. Wag ka naman maawa sa sarili mo, Pisces, kapag tinutulungan ka. May mga time na kailangan natin ng tulong. No man is an island. Hayaan mo lang, let them. Kung talagang sila ay mabuti sa iyo, nagmamalasakit, of course, syempre, masarap din sa puso nila na na-feel mo or na-appreciate mo yung tulong nila. Okay? It's also about being humble na tumanggap ng tulong sa mga times na hindi na natin kaya. Yun. O yun, isa pa yun. Kung talagang kailangan mo ng tulong, hindi mo kailangan magmukmuk mag-isa dyan, magpaka-torture mag-isa. Pwede kang mag-reach out. Okay? Pisces, this is all for now. Sana nagustuhan mo to. Take care, God bless. Kita-kits sa next reading.